Ilocos Norte. Kapag narinig nyo to, malamang ang una nyong maisip ay yung malalakas na hangin, mga lumang simbahang bato at yung parang walang katapusang sikat ng araw. Pero alam nyo ba, ang pagiging norte nito ay hindi lang basta simpleng direksyon sa mapa. Kumbaga, isa itong mahabang kwento na literal na inukit ng madugong revolusyon at mga matitinding kautusan ng hari. Kaya sa pagsuring ito, aalamin natin, paano nga ba talaga ito nabuo? Unang bahagi, ang pintuan sa Hilaga. Balikan natin ang panahong nasa pinakadulo pa ito ng Imperyong Espanyol. Hetong isang malaking tanong na gustong isipin nyo maigi. Ano ba talaga ang nangyari na naging dahilan para pilitin ang isang buong makapangyarihang imperyo na literal na gumuhit ng linya sa mapa at hatiin ang Hilaga? Bakit kailangan nilang gumawa ng ganung kabigat na desisyon para lang sa isang probinsya? Papasok tayo ngayon sa ikalawang bahagi, isang probinsyang masyadong malawak. At dito natin makikita yung talagang malaking problema nila sa pamamahala. Imagine niyo na lang yung sitwasyon noon. Sa isang banda, nandyan yung lumang Ilocos. Isang teritoryo na sobrang lawak, sobrang siksik sa tao, at halos imposibleng pamahalaan ng maayos. Ang hirap, diba? Tapos sa kabilang banda naman, nandun yung desperadong layunin ng gobyernong Espanyol. Gusto nila ng mas mahigpit at mas nakatutok na kontrol ng kanilang militar. Ang laking problema, paano mo babalansuhin yun? Kailangan nilang mag-isip ng paraan para maayos ang napakalaking bangungot na ito sa administrasyon. Ikatlong bahagi, ang pag-aalsa sa Basi, kung saan literal na umabot na sa sukdulan ang lahat. Parang ticking time bomb yung nangyari. Unti-unting naipon ang tensyon. Nagsimula ito sa napakabilis na paglaki ng populasyon bago pa man mag-1818. Hanggang sa, sumabog na nga sa mga kilosang paglaban gaya ng sikat na pag-aalsa sa Basi. Oo, dahil sa monopolyo sa alak, pinakialaman ng gobyerno yung tradisyon at kabuhayan nila sa alak. At itong madugong pag-aalsang ito ang mismong mitya na nagtulak sa korona ng Espanya na sabihing kailangan na nating gumawa ng agarang hakbang. Ikaapat na bahagi, ang kautusan ng hari noong 1818. Dito na nagbigay ng solusyon si Haring Ferdinand V. So para solusyonan yung napakalaking sakit sa ulo sa pamamahala at seguridad, ano ang ginawa ng hari? Naglabas siya ng isang pinal na kautusan ng hari o royal decree. Napakasimple pakinggan ng utos pero grabe ang epekto. Tuluyan at permanenteng hatiin ang malawak na rehiyon sa dalawa. Isipin nyo, literal at pisikal nilang hiniwa ang teritoryo. Yung orihinal na probinsya ng Ilocos na sobrang hirap pamahalaan, naging dalawa na. Ipinanganak ang Ilocos Norte kung saan ginawang kabisera ang Lawag at siyempre ang Ilocos Sur. Isang napakatalinong estratehiya para mas madali nilang matutukan, mapamahalaan at masigurong hawak na militar ang bawat sulok ng rehiyon. Ikalimang bahagi, pagbuo ng natatanging pagkakakilanlan. Tingnan natin kung paano ito naging higit pa sa isang simpleng utos lang ng hari. Alam nyo ba na ang Hilaga at Timog ay parehong may isang pinagmulan sa salitang Ilook? Ang ibig sabihin niyan mula sa mga look or coves. Pero kahit na magkatulad ang pinanggalingan ng pangalan nila, unti-unting umusbong at kuminang ang mga mamamayan ng norte sa sarili nilang paraan. Hindi sila pumayag na maging anino lang ng nakaraan. Kalaunan, nakabuo ang norte ng isang napakasolido at natatanging pagkakakilanlan. Mula sa matatag nilang agrikultura na bumuhay sa komunidad kahit pa napakahirap ng klima, hanggang dun sa pioneering spirit o diwa ng mga tagapanguna na hindi talaga basta-basta sumusuko sa pagsubok. Kaya yung nagsimula bilang simpleng hakbang militar lang na mga dugong buaw, umunlad bilang isang ganap na powerhouse, isang sentro ng kultura sa Hilaga. Mula sa napakatinding tensyon ng kolonyalismo, nahubog at naitatag ang Ilocos Norte na kilala at hinahangaan natin ngayon. Isang tunay na kwento ng katatagan at pagbabago. Ngayong nalaman na natin ang lahat ng ito, iiwan ko kayo ng isang katanungan. Aling kasaysayan ng probinsya ang susunod na tatawag sa iyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.